lahat ng mga taong yun, connected sa kanya. Malalapit sa kanya. At yan ay malapit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at gano'n na lang kalakas ang loob gumawa ng kung anong illegal sa bansa natin noong panahon niya. Siyempre, meron din pakinabang ang dating administrasyon dyan. Kumikita sila sa illegal na droga, kumikita sila sa pogo, pati sa pharmacy noong panahon ng COVID pandemic, pinagkakitaan nila. Alam niyo mga kaibigan, ang laking bagay na ginagawa ng mga committee hearing about dito sa pogo, na kung saan unti-unting nakakalkal, nalalaman natin ang mga taong personalidad na nasa likod ng pogo. Unang-una, kagaya ni Michael Yang, na sinasabi na si Michael Yang ang isa sa mga nasa likod ng pogo, kaya nagkalat ang mga pogo dito sa Metro Manila. Ngayon, maliban pa po dyan, meron pang binabanggit na mga pangalan, si Senator Risa Hontiveros, na puro konektado sa illegal na droga ang mga taong pinapangalanan niya. At ang nakakatawa po rito, yung taong akala natin galit sa droga, galit sa illegal na ipinagbabawal na gamot, lahat ng mga taong yun, connected sa kanya. Malalapit sa kanya. At yan ay malapit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na puro sangkot sa illegal na droga. Ngayon, panoodin po natin ang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Nang hindi, wag po tayong tatanga-tanga. Wag po tayong magpakakitid ng utak. Simple lang naman po pakinggan ninyo, unawain nyo ang bawat sinasabi ng senador na si Risa Hontiveros. Ayon kay Hontiveros, may natagpo ang dokumento tungkol sa illegal na pogo na Brick Hearts Technologies sa Bamban, Tarlac. Isa sa mga incorporator ng Brick Hearts ang lalaking nagngangalang Gerald Cruz, na corporate secretary ng Philippine Full Wind Group of Companies at Pharmaly Biological. Ang Full Wind ay kumpanya kung saan presidente umano si Michael Yang, ang dating economic advisor ni Duterte at financier din di umano ng Pharmaly. Ngayong lumitaw yung connection Gerald Cruz at papuntang Michael Yang. Tingnan natin saan tayo dadali ng ebidensya kung this time around makokonekta yung dotted lines hanggang kay Duterte. Ngayon mga kaibigan, malinaw naman po yung napakinggan natin kay Senator Risa Hontiveros. Hindi po pinag-uusapan dito na si Risa ay galit kay Duterte. Ang pinag-uusapan po dito yung ginagawang investigation. At yan po ay hindi mapapasinungalingan na kung saan si Michael Yang at yung mga kasamahan ni Michael Yang ay puro connected sa illegal na droga na naghahatid ng droga dito sa bansang Pilipinas. At yan din po ay hindi mapapasinungalingan na malapit sila kay dating Pangulong Duterte. Kita nyo nga, kumikita sila sa illegal na droga, kumikita sila sa pogo, pati sa pharmacy nung panahon ng COVID pandemic, pinagkakitaan nila. Ang tanong, sila lang ba ang kumita? Paano naman yung kanilang backer, yung kanilang dinikitan, at yung dating Pangulo na kaibigan nila? Naniniwala ka ba na hindi kumikita yon? Naniniwala ka ba na hindi namamantikaan yon? Isang tangat, isang gago ang maniniwala na hindi naniniwala na hindi kumikita si Duterte doon. I believe, kung kumikita ang mga yon, yung mga taong dikit sa kanya, at gano'n na lang kalakas ang loob, gumawa ng kung anong illegal sa bansa natin nung panahon niya, syempre, meron din pakinabang ang dating administrasyon dyan. Yan ang dapat ipaliwanag, yan ang dapat pasagutin, at yan ang dapat ipaharap kay Duterte sa Senado para sa investigasyon ng magkalinawan.